Nakita nyo naman ang pagmumukha ko. Time check is 7:55 AM. 5 minutes na lang at malilate na ako sa aking trabaho. Ihatid ko muna tong maliit na bata na to dahil iniwan na ng kanyang mami. Napakakulit kasi, ayaw niya magpalit ng damit para maayos ang pagpasok niya sa daycare. So ihahatid ko nga muna siya sa daycare bago ako pumasok ng trabaho. Bye. Good morning mga boss. Nakita nyo na naman ang pagmumukha na to. Time check is 8:51 AM. Temperature check is negative 2.5 and meron tayong 7 deliveries for the oil field. So all goods. So everything's are working here. Ako na lang ang hinihintay ng truck na to para umandar. Patagal pa kasi matagal pa ako no? Alright. So yun nga, kaya nga na sinabi ko, temperature check is negative 2 degree or 2.5 degrees Celsius and merong kaunting sunlight. So oras pa naman ang daan, panigurado mga bandang alas 12. Yan, dyan pa lang siya, dyan pa lang ang road, doon pa lang malulusaw ang yelo. Sana. Ngayon ay nasa highway 88 na ako. Yan mga boss, at nag-froze kagabi. Ngayong umaga ay napakaganda ng daan dahil nag-froze siya. So hindi ako magmamadali ngayon at gagawin ko yung tama lang na hindi ako nagmamadali. Galawang mainhin muna tayo ngayon. So nandito nga pala ako sa entrance ng oil field at chinek ko muna yung location ko at minarkahan ko ang map. So yun nga, mapunta tayo kahapon. Yung driver ng Propane Super V from Edmonton, after niya mag-unload ng kanyang propane doon sa aming plant or yung malaking tanke ron sa loob ng yard namin, after niyang ma-empty, hindi na siya makaalis dahil inabutan siya ng tagtunan ng snow mismo doon sa may yard namin kasi nagiging ice skating rink yun ng bandang tanghali. So yun, nakita ko siya, pinupukpok niya ng martilyo yung yung yelo doon sa paligid ng gulong niya na kung kumakamot sa yelo, hindi siya makaalis dahil nga hinihila niya yung dalawang trailer niya. So yun, tinanong ko siya, sabi ko, do you need help? So I'll get the shovel in our shop and I'll be right there. Yun nga, sinubukan kong palapalahin. Tapos habang pinupukpok niya ng martilyo, di ko nga alam kung bakit martilyo yung ginagamit niya, wala ba siyang shovel. So yun nga, nung pinalapala ko nga yung yelo doon sa may gilid ng gulong niya, sabi ko na can you give it a try? If not, I'll pull you with the other propane truck. Yun, tapos hindi siya nakaalis. Tapos yun, sabi ko sa kanya, I'll shovel it one more time. Hindi pa rin. Tapos yun, pukpok pa rin siya ng pukpok ng yelo. Tapos pangatlo, ayaw na. So medyo napagod ako dun dahil syempre pala yung gamit mo tapos medyo matigas yung yelo. Yun nga, after nun, kinuha ko yung truck ni Dave. Tapos kinuha ko yung tow rope dito sa truck ko na to. Habang naglo-load ako, yun, hinila ko siya. Pero sa bagay, tinanong ko muna siya kung gusto niya ng tulong. Pero okay naman, all goods. So
Bali kung ipihit ako ngayon, nandito ako sa loob ng battery or sa oil, dito ako sa oil field plant nila. Hindi na ako lalapit sa tangke dahil mali yata ako ng location. Puno yung tangke eh. Kaya lang, mukhang mali yung pinuntahan ko. Yung sinasabi ko, boy. Tignan ko yung ano, yung kanilang board dito. May stock pa ako rito. Masama na, may stock ka rito. Mali. Na-stock ka na, mali pa yung pinuntahan mo. Ay, nako. 11:04 plant. Tama naman ako, nandito ako sa right location, pero yung pinuntahan ko yung sa kabila, yung parang treater yata nila. Ito pala yung gusto nila palagyan, yung shop saka office. Hindi ganong malinaw sa ticket, pero kailangan ko na ngayong bilisan siguro kasi maaraw eh. Yan, 11:04 is done. Bali dalawang propane tank siya. Yan mga boss, kahit na frozen yung daan, kailangan ko pa rin magmadali kasi konti na lang ang natitirang yelo. So the rest are mass cake or mud. Tama ba tayo? 3 of 3. Siguraduhin natin kasi masasayang yung bawat ikot natin eh. Ito, minarkahan ko na siya, 3 of 3. Oh yeah, tama to. Ano Brad? Gusto mo na bang shortcutin yung daan na makapunta ka ng highway at sumuusok na ba yung pit mo na lumabas ng highway dahil sa papangit na ng papangit yung daan? Uy, isang propane tank lang to ah. Malaking pump jack saka isang propane tank. Baka nagsiswitch sila ng ng casing gas. Ito mga boss, kamuntik na ako madulas kanina. Kailangan ko nang ikabit itong spike na ito or tinatawag na cleats para sa boots. Kagaya niyan na aking boots na suot. So alam na mga truck driver yan. Ito siya, para siyang spike or yeah, spike nga na kinakabit nga dito sa may boots. Dalawa to. So ikakabit ko. Cobra, dahan-dahan. Mahina na ba tuhod? Sus Mariosep. Hindi na magandang daan to ah. Makakalabas pa kaya ako nito after kung makapunta ron sa dalawang location. Di ko alam, tingnan natin. Nung ma-inlove ako sa'yo, kala ko pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal, lumabas din ng tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at lagi namiminta. Kung pera ay iyong inawaldas. Alam mo, maraming pera eh. Dito na tayo sa 10 of 30, mga brad. Boss, come on! Mga boss, time check 12:40 PM at ako ay manananghalian na at food reveal muna tayo. Actually hindi ko alam kung ano ang lunch ko today. Kahapon ay ang aking lunch ay rice and hotdog. Ayun kaya. Uy, hotdog ulit. Uy. Thank you. Ano kaya ang iba pa nating lunch dito? Uy, walang katapusan tinapay. Thank you, my love. Yan mga boss, so pabalik na ako ngayon.
Bali, yung isa hindi ko na gagawin dahil inabutan na ako ng pangit na daan. So bali, 4 na tangke itong nilagyan ko. So kailangan ko na lumabas ng highway. Naka-steering chain ako. Yan mga brad, palabas na ako ng highway. Yung gantong klaseng daan, ito yung hindi ka sasantuhin. Yan. Nakita nyo, kung akala nyo na matigas yan, hindi. Ito mga boss, nawara ko yung daan. Siguro mga limang atras sa bante ako dyan dahil dumudulas yung likod ko. Wala kasi akong chain sa dually sa likod, sa bali steering chain lang. Pero may kapit pa naman. So malapit na ako sa highway 986 pero tumabi muna ako sa gilid para magtanggal ng steering chain. Success tayo mga boss. Natapos natin ang 6 na delivery. So we did 6 deliveries for today in oil patch. So even the road is not good. It's actually not good. Ito na boss tayo sa highway 986 pero i-check ko muna yung tail light at yung mga ilaw. Okay, bali nilinis ko na siya kanina, pakita ko lang sa inyo. And make sure to turn this one off just in case there's leaks. But there's no leaks on this truck, it's all good. Just making sure they are all closed, all the valves are closed. All goods, hoses are good. Bali ang gamit ko ay front camera. Kapag sinabi kong I'm going to turn left, so kung nagtataka kayo, sa right ako lumiliko kasi ang gamit ko front camera. Nandito na ako sa aming yard para mag-load. Time check 2:16 PM. So yun, parang di maganda pakiramdam ko ngayon. Sakit ng ulo ko. Hindi kasi ako ganong nakatulog kagabi. Nag-edit pa ako. Max naman. Edit daw. Masaya ako sa ginagawa ko dahil kahit paano na i-share ko yung mga na-experience ko dito. Pero wag kayong mag-alala, marami pa kayong matututunan tungkol sa propane tank. Kung ano ba ang mga parte ng propane tank at yung truck ko, ano ba yung safety device ng aking truck, at kung ano yung mga klase ng truck na dinadrive ko dito sa company namin. At magkaiba nga pala ang spring dito. Ang spring dito slow na kami, so ilan lang yung delivery ko or delivery namin everyday. Kung i-kumpara mo siya sa winter talaga, yung peak namin talaga November to February. So dun magsasawa ka talaga sa delivery. Maabot ng 40 ang deliveries ko nung nakaraan. So araw-araw yun. So nasa iyo yung kung gusto mo nasa iyo yung kung gusto mong umuwi sa inyo ng maaga. Pero wala kang choice, kailangan mo talagang tapusin ang delivery mo kahit na alas 9 ng gabi ka pa umuwi or alas 10 ng gabi. So yun nga, ituloy ulit natin itong video na to.
Para sa akin, kahit na ilang oras pa yung ino-overtime ko dito o kung gaano kalaki yung kinikita ko or yung for example, di ba? Para sa akin hindi pa rin sapat yun dahil meron kang dalawang anak na naghihintay sa'yo na gustong makipaglaro sa'yo. So parang sa akin hindi ko pinipili yung yung excuse me. Hindi ko pinipili yung pera. So basta makita ko lang ng maayos yung mga anak ko, asawa ko, masaya sila. Masaya rin ako. Pero syempre, kailangan natin ng overtime. Hirap ng buhay ngayon, Brad. Mga pinaglolo ko So nagload muna ako ng 33%. So hindi ko siya sinagad ng 80% kasi meron pa akong tatlo pa pala rito sinend. Anong oras na? Time check ulit. 2:51 PM na. Akala ko makakapetix na ako ng 2 oras. Hindi, biro lang. Sige, pupuntahan ko na pero sigurado pangit lang ng daan dito. Ito sa loob ng residential sa reserve. Ay nako, okay lang. Tatlo. So yun nga, gaya nga ng sinabi ko na tatlo yung delivery ko, natapos ko na yung isa, so dalawa na lang. Kaso yung lot 147, grabe, lagpasan. Tapos pupuntahan ko yung back road yung talagang pangit. Ay nako. May tatlo pang aso Mababait naman pala yung mga aso na to. Brad, paano ka iikot dyan? Mukhang delikado tayo dyan. Pakasikip. Kasi yan pang aso. Sana mabait yung aso na to. Ay. Lalaglag. At siguro umatras ako pero dumiretso na ako Diretsohin na natin. Ito mga boss, at nakapag-logout na ako. Time check 5:30. At nandito na ako sa shop at chine-check ko lang lahat kung nakasarado lahat. At salamat sa pagsubaybay nyo at sa susunod. Salamat din sa pagsama nyo sa akin. So marami pa tayong kwento. God bless us.